Kaya ito muna, panoorin po muna natin itong balita about the impeachment at kung ano yung mga sinasabi ng mga senador. Mainit at tinalakay sa muling pagbubukas ng sesyon ng Senado kung dapat bang ituloy sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Senador Francis Tolentino, labag yan sa saligang batas. Yun, labag daw sa saligang batas. Malinaw po yan ha. Papakita natin. Tuloy. At live mula po sa Senado, nauna sa balita si Mian Los Baños. Mian, ano raw ang basehan nito? Ang ganda ng title nila, una sa lahat. Maglagay ako ng title ito, pangalawa sa lahat. Tolentino sa kanyang pahayag. Dok, magandang hapon sa iyo. Tumayo nga ngayon sa pag-resume ng sesyon sa plenaryo sa Senate Majority Leader Francis Tolentino at Anya, functionally dismissed. Ganyan nga isinilarawan yung mangyayari sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Oras na hindi raw yan makonclude o madesisyonan by June 30, 2025. Whether acquittal man o conviction, pag hindi... Bakit June 20? Okay, lilawin natin ha. Sa ating kalendaryo, ang katapusan ng Senate 19th ay 20. Magre-resume sa 30 o July 1. Okay? Magkakaroon sila ng parang break. Ngayon kasi, etong nakaupo ngayon, yung mga, kasi may mga inaayos pang batas eh. Ngayon po, ayan yung 19 Congress pa. Ibig sabihin, yung hindi pa mga nanalo ngayon 2025, mapapalitan na po sila. Matatapos sa 20. Sa 18, etong dinelay ni Escudero, ay talagang magigipit na sila para madesisyonan ng 20. Yung kalendaryo, yung impeachment, malabo nang madesisyonan ng 20. Kaya nga yung mga nag-file ng impeachment, galit na galit kay Escudero. Kasi nga pili nila, iniipit lang ni Escudero yung impeachment, pinahaba para mamatay na yung impeachment. Pero siyempre si Escudero, gaya nga sinasabi natin politiko yan. Meron niyang political career na, alam naman natin kapag politiko, may mga ambisyon yan. So, ano ba ambisyon? Siyempre, mas mataas na posisyon. So, hindi niya itataya yung kanyang political career, yung kanyang political ambition, para lang sa ramdam niya, na alam niya na alanganin siya. Once na pumanig siya sa kagustuhan ng mga nag-file ng impeachment, manganganib naman yung kanyang political ambition and career, mas mababutihin niya na ipitin. Kaya nga agad-agad sa kanya, di ba? Siyempre, kung pahabain niya yung impeachment, pwede kang mag-decide na dyan yung susunod, yung mga nanalo nitong nakarang eleksyon. At pwede siya magugas kamay na hindi siya yung nag-decide whether conviction or acquittal doon sa impeachment. Kasi magiging most probably, malaki ang posibilidad na magkakaroon ng botohan dyan. Dahil nga demokrasya tayo di ba? So botohan ang mangyayari diyan at yun yung gagamitin ni Escudero para hindi siya maipit dito sa ginagawang kalokohan ng Administrasyong Marcos. Kung madesisyonan po niya, napakahilaw naman po. So, mukha talaga pong tagilid. Tagilid na ho itong impeachment. Tinatapos by June 30, 2025. Sabi niya, regarded as dismissed na yan. Naniniwala kasi ang senador na hindi pwedeng tumawid yung impeachment trial from 19th Congress to 20th Congress. Wala na raw kasing jurisdiction yung susunod na Kongreso. Ang paliwanag niya dyan, nung tumayo siya sa plenaryo is, ang may jurisdiction para talakayin yung impeachment case ni Vice President Duterte ay yung Kongreso na tumanggap ng kanyang articles of impeachment. At yan yung ngayon, which is the 19th Congress. Isinaad din niya na ayon sa rules, oras na mag-adjourn na ang Kongreso, which is next week mangyayari po, pag nag-adjourn ang Kongreso, terminated na rin lahat ng legislative process at legislative matters ng Senado. Bok, pakinggan natin. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Francis Tolentino. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that receives the complaint. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Pero Bok, pwede bang hindi mag-convene ang impeachment court sa June 11, yung bagong schedule? Bago ko sagutin yan, Bika, may dagdag lang kasi kakatapos lang ngayon bago ko tumayo. Sinagot ni Senate Minority Leader Coco Pimentel yung argument na yun ni Senator Francis Tolentino para sa kanya
pwedeng tumawid naman yung impeachment trial from 19th to 20th Congress kasi anya ang natatapos lang sa pag-adjourn ng isang sesyon ay legislative process. Yan yung dalawang argumento ngayon. Okay? Remember, bakit po nagkaroon ng ganitong argumento? Because this is the first time. This is the first time, hindi ng impeachment. This is the first time yung katarantaduhang ginawa ng Kamara. Ano po yun? Yung last minute na ipinasa yung impeachment. Akala kasi nitong mga ulul na ito sa Kamara, nung nahabol nila, babagsak ang ratings ng mga Duterte. Ganun sila ka-ilusyonado. So pinilit nila, hinabol nila last minute. Ang hindi nila maintindihan, nakarma sila dito mga kababayan. Bakit? That last minute, naakala nila yung ratings ni Sara Duterte bababa, lalong umangat, lalong ibinoto yung mga Duterte. As a matter of fact, ano katunayan yan? Yung mismong campaign manager ng alyansa, yan ang sinabi, isa sa mga rason kung bakit natalo ang alyansa. It's because of the impeachment. Nakarma sila ngayon dyan. Isa pang karma nila dyan, this is the first time na mangyayari yung hinabol. Last minute, ibig sabihin, walang may batas na lahat dapat ay tigil after the Kasi pinasa 19 Congress, so dapat during the 19 Congress, ididinig tong impeachment. Ang problema, magiging 28th Congress na. Ang matindi pa dito, mga kababayan, isipin nyo ito ang sinasabi ngayon, pagtatalunan pa. Pagtatalunan pa ngayon ng mga senador kung ano ba, yan ba ay pwedeng i-carry over? Kasi ang argument ni Cheese ay pwede naman daw i-carry over kasi yung natatapos lang daw ay yung legislative mga function nila like paggawa ng batas, etc. etc. Although the argument of Tolentino ay hindi, kasama lahat yan. Kasi nga, wala nang authority yung 19 Congress. At saka mga kababayan ko, tsaka Banatbay, isa yan sa mga katangahan na ginawa ng mga congressman. Bakit kamo? Naniwala sila sa mga komuniste, sa mga sympathizer, na ang akala nila hawak ng administrasyon si Escudero sa leeg. Na kapag ito ipinasa kagad nila, kaya nga minadali, di ba, last minute. Hindi nila tinalakay yung first 3 na impeachment complaint. Ang ginamit nila yung pirma ng mga congressman. So minadali nila yun, akala nila na kapag yun ipasa na nila sa Senate, si Jesus Escudero, action ang kagad ni Escudero. Dahil yun yung pagkakaintindi nila na ito ay hawak sa leeg ni Bongbong Marcos. So nagkamali sila ron. So gumamit ng technique si Escudero na teka lang, pwede tamaan yung aking political career at ambition kapag ito ay minadali ko kagad. Kaya nga ang banat kagad ni Escudero, di ba? Bakit nyo ako mamadaliin? Di ba? Isamantalang may mga problema yung impeachment complaint dahil nga merong 3 nauna, bakit hindi nyo muna yung tinalakay ninyo? Bakit kung kailan patapos na yung aming session, bigla nyo ibibigay sa amin at mamadaliin nyo ako? Kaya nagalit tong mga sympathizer kay Escudero dahil feeling nila inuupuan lang. Kagaya ng ginawa ni Velasco, yung Secretary General ng Kongreso. Diba, inupuan yung first 3 na impeachment complaint. Tapos biglang all of a sudden yung pang-4 na wala namang pinagdebatehan yung mga congressman, basta pumirma lang. Yung kagad yung pinasa sa Senado, tapos gusto nyo lang mangyari. Aksyon ng kagad ni Escudero, pero nagkamali sila doon. Kaya yan yung sinasabi ni Banatbay na talagang napakaraming kailangan linawin pa dyan. Gaya nga nung sinasabi niya rito na yung kay Tolentino na hindi pwede i-carry over. So pagdadebatihan pa talaga yan dahil kumbaga yung pagtawid pa lang medyo meron ng malaking problema kasi half dun sa pangabagong senador hindi na, kumbaga yung 12 na naiwan is mag-iiba na doon sa mga bagong uupo, yung mga natapos ngayong eleksyon.
So magkakaroon talaga ng panibagong pagdedebatihan kung dapat bang ituloy pa yung impeachment o hindi na. Lahat po nun, matatapos na. Lahat po yan, mga congressman na yan, tapos na. By constitution, tapos na sila. Exit na sila. Papalit na yung 20th Congress. Nagkataon lang, may mga na-re-elect. Kaya same yung ibang itsura na nandun. Pero imaginein mo yung mga hindi kasali. Hindi nanalo. So, hindi na talaga sila part. So, ngayon, magkakaroon pa ng argumento. Dalawang side. Kasama ba sa mawawala yung impeachment o yung legislative function lang ang mawawala? So, paglalabanan pa. Ngayon, mga kababayan, mukhang napakarami ng talagang, syempre, nadala sila eh. Nagising sila sa katotohanan. Shit, tayong mainit. Sabi nila, ola tayo. So Duterte na tayo. Tandaan nyo, ang mga mambabatas, mga balimbing po yan. Ang dami po dyan gumanyan eh, nung presidente si Duterte. Nung hindi na presidente si Duterte, biglang gumanon na. O, di ba? O, wala kayong alam, makakala nyo na, ano yan, hindi yan ano. Ay, ano yan, iba yan. Sabihin ninyo. Di ba? So, ano ibig sabihin talaga? Lalong nakarma sila sa pagmamadali nila dito sa impeachment. Di ba? At ang impeachment trial book, sabi niya, ay hindi regarded as a legislative process. Okay, sa tanong mo, pwede bang hindi mag-convene sa June 11? Sabi ni Senate President Escudero, technically, pwede. Pero duda siyang mangyayari yan. Bakit? Dahil sabi niya, dapat naman, sabi niya, may malinaw na rason kung bakit naman hindi magko-convene at impeachment court itong Senado ngayon na kung saan i-report out supposedly next week, June 11, yung articles of impeachment. Oras kasi ma-report out sa open session, yan ang magti-trigger para mag-convene na sila as impeachment court. At sinasabi naman ni Senate President Escudero, anuman ang maging desisyon kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa 19th Congress, sa kongresong ito, hindi binding for 20th Congress. Hindi nila pwedeng utusan yung 20th Congress sa sundin ito. Ibig sabihin, kailangan mag-convene ulit ng impeachment court sa 20th Congress. Depende na dahil iba na ang komposisyon ng Senado by that time. Though nandoon pa rin si Senator Escudero. Bahagi naman ng pahayag ni Senator Escudero. Pakinggan natin, Bo. Yan. Pakinggan natin to. Ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw. Pero Bok, may mga senador pumipitik kay Escudero na sinayang lang daw niya yung oras dun sa pag-reschedule dun sa pre-trial. Anong kanyang reaction dun? Alam mo, sinagot niya yan kanina sa press conference. Sabi ni Senate President Escudero, walang nasasayang na panahon. Kasi sabi niya ganito, Bok, kahit naman daw natuloy ang pag-convene ng impeachment court ngayon at mag-release sila ng summons, after 10 days pa rin naman talaga sasagot yung kampo ng prosekusyon at kampo ni VP Sara. By that time, sabi niya, tapos na rin yung session. So parang doesn't matter. Sabi niya, so kung next week naman kami mag-release ng summons by June 11, ganun din. After 10 days din sasagot, tapos na nga rin dahil 6 na session days lang ang natitira nila para sa pag-resume nga nila ng kanilang sesyon ngayong linggong to hanggang next week. At sinabi rin ni Senate President Escudero, wala daw kinalaman si Pangulong Marcos sa kanyang pag-urong to June 11 nung ang schedule, walang utos sa kanila. Wala rin daw yan kinalaman sa pananatili niya bilang Senate President. At siya daw mag-isa ang nagdesisyon niyan na iurong yung schedule bagamat naghingi naman siya ng opinion ng ilang mga senador. Dahil naniniwala nga sila dapat mauna muna yung pagpasa ng priority bills kaysa yung pagtalakay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte po. Okay, ulat ni Mian Los Baños, live mula sa Ayan. So ayan So kitang-kita naman po natin na talagang medyo magulo pa. Sinasabi hindi kasama yung legislative process na impeachment, pero at the same time may mga nagsasabi na ito'y tapos na. Ngayon, ano mangyayari? Botohan.
alam niyo tama yung sinabi rito ni Escudero na hindi pwedeng, kumbaga hindi pwedeng i-acknowledge yung sinasabi ng 19th Congress samantalang ang magdidesisyon ay yung 20th Congress. Kumbaga yung ID ng mga 19th Congress may expired na. So, kahit meron silang ID, hindi na sila makakapasok sa building. Parang ganun, di ba? Sa isang kumpanya. Kahit sabi mong hawak mo yung ID mo, pero valid lang yan for the certain period lang. So, hindi ka pwedeng pumasok kapag expired na. So, ang pwede na pumasok, yung mga may bagong ID, which is yung 20th Congress. So, sila yung mas may kapangyarihan na mag-decide sa mangyayaring impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga, di ba, yung prosecution panel ng Kongreso nabawasan, napalitan. Kasi nga, natalo dun sa nakarang eleksyon. So, kailangan nila magpalit. So, mababaliwala yung pinaghirapan ng mga komunista, ng mga sympathizer. Dahil parang ano lang parang alam niyo yung nasabihan ka na kasama ka sa sa isang event, yung todo bihis ka na, pero bigla kang iniwan sa ere. So, ganun yung nangyari rito. So, iniwan sila sa ere ni Escudero na akala nila, porkit na ipasa kagad nila yung impeachment complaint, a-action ng kagad ni Escudero. Pero nagkamali sila doon. Kaya talagang manggigigil at manggigigil yung mga komunista, yung mga pinklawan, dilawan dito kay Escudero dahil feeling nila inupuan lang talaga ni Escudero yung impeachment para hindi matuloy.